Kahit po karning baboy ang ibabahagi ko sa inyo, ito po'y hindi mataba, walang kataba-taba at napakadali namang lutuin. Isa pa, hindi po ito mamantika, kaya palagay ko'y magugustuhan nyo dun sa mga ayaw ng masyadong kolesterol. Sa isang malukong, pagsamahin po natin ang unsoy, sariwang oregano kung meron po kayo, kung wala yung dried, pwede na rin po. Maglalagay po tayo ng cumin powder. Kung ayaw nyo maglagay niyan at medyo ang amoy sa inyo, amoy anghit, wag na po kayong maglagay. Lagyan nyo na lang po ng pamintang durog at saka po asin. Para medyo may konting tamis, maglalagay po tayo ng pulot or honey. Tapos ilalagyan po natin ng olive oil o kaya naman ay melted butter kung ano po meron kayo. Dahil nga po ang ginagamit nating baboy ay walang kataba-taba. Gayatin nyo po yung berding balat ng isang maliit katamtamang laki ng dayap. Yung berde lang po, wag isasama yung puti at mapait po yun. Mga 1 kutsara lamang. Ilagay po natin din sa ating malukong at yung pong juice ng ating dayap na ginamit ay ilagay na rin po natin. Pagkatapos po, kung wala po kayong mini blender, bayuhin nyo po ng bayuhin hanggat magkasama-sama at talagang kumapit yung flavor nung lahat ng ricadong pinagsama-sama natin. Ngayon po, maglalagay po ako ng kaunti dito sa ating maliit na baso at yan po ay paggagamitan natin mamaya kapag kaluto na yung ating karning baboy. Yun namang natira sa malukong, lalagyan po natin ng maraming bawang. Paghahaluin po natin yan. Basta asin lang po at maraming pamintang durog ang panlasa natin dito sa ating pork tenderloin. Pagkatapos ayan na po, isasama na natin sa ating pinaghalo-halong herbs and spices. Masahihin nyo po. Siguraduhin nyo yung mga gilit-gilit na ginawa natin sa kutsilyo kanina ay mapasukan itong ating marinade. Kung meron po kayong oras, ibabad yun ng overnight sa refrigerator. Kung wala naman idiretso na po natin sa oven. Kung meron kayo, kung wala naman iihaw nyo naman. Pagkatapos po ng 15 minuto, inilabas ko sa oven at ibabrush natin yung ating natirang marinade din sa malukong. O paalala lang po, kung gusto nyong iprito at gusto nyong tostado, pwede rin po. Hiwain nyo na lang ng maninipis at iprito nyo. Pero kung ito po i-oven nyo, ganito gagawin nyo. Ibabrush nyo yung natirang ating pinagsama-samang herb and spices dito sa malukong. O, ganito po ang itsura pagkatapos yung ipasok sa oven ng pangalawang beses. Mukhang luto yung labas, di po ba? Mag-ingat kayo ha, baka tostado yung labas yung loob naman hilaw. Kung meron po kayong oven thermometer, ipasok nyo po at nang makita nyo, dapat po 165 degrees Fahrenheit ang internal temperature para alam nyong luto at safe kainin. Ilagay nyo po sa isang pinggan, palamigin nyo. Takpan po natin ng aluminum foil yung ating karning baboy para hindi po tumagas yung juice mga 10 minutes. Yun namang natirang juice galing dun sa tray na galing sa oven, pagsamahin po natin dun sa natirang marinade. Ganito po ang gagawin natin. Ilagay na po natin sa isang maliit na kaldero. Pakukuluan po natin yan pero bago pakuluan, lagyan po natin ng konting tubig o kaya naman ay kalahating tasa ng kaldo. Kung wala kayo, tubig at saka yung pork powder, pwede na rin po yun. Pakukuluan po natin yan. Sandaling-sandali po lamang ito. Ngayon, pagkatapos ilalagay po natin, natatandaan nyo po ba, nagsubi tayo ng konting fresh herb and spices kanina. Pagkapatay ng apoy, ilagay na po natin. Haluin po natin. O, yan na po ang ating sarsat. Bago nyo po isilbay, hiwain nyo po ng maninipis. Ganire pagkatapos po yung sarsa natin ginawa, ibulabog nyo po sa ibabaw. Napakagandang tignan, eleganteng-elegante. Pero hindi naman po talaga katagalan lutuin. Ayos po ba? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Vilaro.